Mayroong panahon nang pagtingin sa langit ay isang palabas. Apat na puting bakas na bumabagtas sa asul, tulad ng mga daliri ng isang higante na nagpipinta sa kalawakan. Ang imaheng iyon, ang sa apat na makinang umuungal sa ilalim ng mga pakpak ng isang higanting metal, ay sa loob ng mga dekada ang pinakamataas na simbolo ng kapangyarihan, kaligtasan at pag-unlad. Ito ang lagda ng reyna ng kalangitan, ang Boeing 747 at kalaunan ng napakagaling na Europeo, ang Airbus A380. Ngayon, ang mga higanting iyon ay naglalaho na. Ang kanilang mga huling unit ay ibinibigay bilang mga relikya at ang kanilang mga anino ay humihiwalay sa mga disyerto ng Arizona, naghihintay ng isang tadhana na hinding-hindi darating. At sa halip, lumilipad ang mga eroplanong mas maliliit, mas tahimik, na may dalawang makina lamang. Ang kabalintunaan ay brutal. Ngayon, ang isang eroplano na may dalawang makina ay mas ligtas kaysa sa isa na may apat. Paano naging posible na tayo ay nagmula sa pangangailangan ng apat upang makaramdam na protektado hanggang sa ang dalawa ang maging pinakaaasahang opsyon? Ang sagot ay isang kwento ng inhinyeriya, ekonomiya at isang tahimik na revolusyon na nagpabago magpakailanman sa paraan ng ating paglipad. Magsimula tayo. Ang panahon kung saan ang laki ay kapangyarihan. Upang maunawaan kung bakit ang mga may apat na makina ay naglalaho, kailangan muna nating maunawaan kung bakit sila isinilang. At para dyan, kailangang maglakbay sa mga taong 60 at 70, isang panahon kung kailan ang komersyal na abyasyon ay literal na lumilipad patungo sa isang bagong dimensyon. Tawirin ang Atlantiko, ikonekta ang mga kontinente, ipalapit ang mundo. Ngunit mayroong isang technical at legal na problema na nagmarka sa disenyo ng mga eroplano. Ang kinatatakutang panuntunan ng 60 minuto. Sa mga taong iyon, ang pandaigdigang regulasyon ay nagsasabi na ang isang eroplanong bimotor, ibig sabihin na may dalawang makina lamang, ay hindi maaaring lumipad sa isang ruta na sa anumang punto ay mahigit sa 60 minuto ang layo ng lipad mula sa isang alternatibong paliparan. Ang dahilan? Kung ang isa sa dalawang makina ay mabigo, ang eroplano ay dapat may kakayahang makarating sa tuyong lupa sa loob ng mas mababa sa isang oras gamit ang natitirang makina. Nangangahulugan ito na ang mga ruta tulad ng New York-London, Los Angeles-Tokyo, o anumang mahabang paglalakbay sa karagatan ay ipinagbabawal para sa mga bimotor. Sadyang hindi nila ito kaya. Ang karagatan ay masyadong malawak at ang takot na mawalan ng propulsyon sa gitna ng wala ay masyadong malaki. Kaya naman, kung nais ng isang airline na pag-isahin ang mga kontinente, kailangan nito ng mga eroplano na may 3 o 4 na makina. Ang may 4 na makina ay hindi isang estetikong pagpili o isang usapin ng karangyaan, bagaman ang karangyaan ay dumating kalaunan. Ito ay isang legal na pangangailangan at para sa kaligtasan. Kung ang isang makina ay mabigo sa gitna ng Atlantiko, meron pang 3. Kung mabigo ang isa pa, meron pang 2. Ang redundansya ay ang pulisya ng siguro laban sa walang hanggang karagatan. Ganito isinilang ang mga alamat tulad ng Boeing 747, ang jumbo jet, kasama ang iconic nitong umbok at ang 4 nitong makinang Pratt at Whitney na nakabitin sa mga pakpak. At ganito isinilang, makalipas ang mga dekada, ang hamon ng Europeo, ang Airbus at 380, ang dambuhala na may 2 palapag
at 4 na makina na dinisenyo upang magdala ng mahigit sa 500 tao sa anumang sulok ng planeta. Sila ay mga eroplano na hindi lamang lumilipad, pinamamahalaan nila ang langit. Ang kanilang laki ay ang kanilang kapangyarihan, at ang kanilang 4 na makina ang garantiya na makakarating sila sa destinasyon, anuman ang mangyari. Ang panuntunan na nagpabago sa lahat, ETOPS. Ngunit habang ang 747 ay naghahari sa mahabang mga ruta, may isang bagay na nagsisimulang mabuo sa mga opisina ng mga regulator at sa mga hangar ng mga tagagawa. Isang akronym na may 5 titik ang magpapabago sa kasaysayan ng abyasyon magpakailanman. ETOPS. Ang mga inisyal nito sa Ingles ay nangangahulugang Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, o ang katumbas nito, mga pamantayan ng pagganap sa pagpapatakbo para sa mga eroplanong bimotor na may mahabang saklaw. Ang kasaysayan ng ETOPS ay ang kasaysayan kung paano ang pagiging maaasahan ay naging bagong sukatan ng kaligtasan. Noong mga taong 80, ang mga tagagawa ng makina, lalo na ang General Electric, Pratt & Whitney at Rolls-Royce, ay nagsimulang gumawa ng mga turbine na mas maaasahan kaysa sa mga nakaraang dekada. Ang mga rate ng pagkabigo ay nabawasan ng husto. Ang isang modernong makina ay maaaring gumana ng libu-libong oras nang walang insidente. Ang mga regulator ng Estados Unidos, ang FAA, ay nagsimulang magtanong, kung ang isang makina ay napakaasahan, bakit patuloy na nililimitahan ang mga bimotor sa 60 minuto mula sa isang paliparan? Ganito isinilang ang konsepto ng ETOPS. Ang ideya ay simple. Kung mapatutunayan ng isang tagagawa gamit ang data at mga pagsubok na ang kanyang mga makina ay sapat na maaasahan at ang eroplano ay maaring lumipad at lumapag gamit ang iisang makina lamang na gumagana sa loob ng maraming oras, kung gayon ay maaari siyang payagang lumipad sa mga ruta na mas malayo sa anumang paliparan. Una ay 60 minuto. Pagkatapos ay 120. Pagkatapos ay 180. At sa huli, para sa mga pinakamodernong eroplano, mahigit sa 300 oras na distansya mula sa isang alternatibong paliparan. Oo, tama ang iyong nabasa. Ang isang bimotor ay maaaring lumipad na yon sa mga ruta tulad ng Sydney-Santiago de Chile na bumabagtas sa Pasipiko sa loob ng maraming oras nang walang nakikitang lupa. Dahil ang kanyang mga makina ay napakakamangamanghang maaasahan na ang posibilidad na pareho silang mabigo sa parehong oras ay literal, astronomical. Ang pagbabago ay radikal. Bigla, ang pangangailangan para sa 4 na makina upang tumawid sa mga karagatan ay naglaho. Ang mga bimotor na mas maliliit at mas episyente ay kayang gawin ang parehong trabaho tulad ng mga higante. Ngunit may mas kaunting gasolina. Ang parirala na umaalingaw-ngaw sa mga boardroom ng mga airline ay nagbago. Mula sa kailangan ko ng 4 kung sakaling mabigo ang isa, tungo sa ang 2 ay sapat na dahil halos hindi sila kailanman nabibigo. Ang walang humpay na pisika, kahusayan ng antas. Ngunit ang pagiging maaasahan ay hindi lamang ang tanging dahilan. Ang pisika ay may sariling mga batas, at sa kasong ito, ang batas ng kahusayan ng antas ay naging pabor sa mga may 4 na makina. Upang maunawaan ito, isipin ang isang makina ng eroplano bilang isang makinang thermal. Mayroon itong libu-libong mga bahagi na umiikot sa bilis na nakamamangha,
tinitiis ang mga temperatura na dapat ay tumutunaw sa metal. Ang bawat isa sa mga bahaging iyon ay gumagawa ng panloob na kiskisan, at ang kiskisan ay kaaway ng kahusayan. Ang bawat makina ay gumagawa din ng aerodynamic na resistensya habang pinuputol ang hangin. Ang apat na makina ay nangangahulugang apat na pinagmumulan ng kiskisan at apat na pinagmumulan ng resistensya. Ngayon, isipin na sa halip na apat na makinang medyo maliliit, maglalagay ka ng dalawang makinang mas malalaki. Ang kabuuang ibabaw na nakalantad sa hangin ay mas maliit. Ang kabuuang panloob na kiskisan ay mas mababa. Ang kabuuang bigat ng mga makina ay mas mababa dahil kahit na ang bawat malaking makina ay mas mabigat kaysa sa isang maliit, ang dalawang malalaking makina ay mas magaan kaysa sa apat na katamtamang laki na makina. At sa abyasyon, ang bigat ay ang kaaway na numero 1. Ang mas kaunting bigat ay nangangahulugang mas kaunting gasolina na kailangan upang manatili sa hangin. Bukod pa rito, naroon ang usapin ng termodinamika. Ang pagsunog ng gasolina sa dalawang malalaking silid ng pagkasunog ay likas na mas episyente kaysa sa paghahati ng parehong dami ng gasolina sa apat na mas maliliit na silid. Ang pagkawala ng init, ang mga panloob na kaguluhan, ang ugnayan ng ibabaw at volume, lahat ay pabor sa mga malalaking makina. Ito ang parehong dahilan kung bakit ang isang truck na may malaking makina ay kumukonsumo ng mas kaunti bawat toneladang dinadala kaysa sa apat na van na may maliliit na makina na gumagawa ng parehong trabaho. Ang pisika ay walang humpay. Ang dalawang malalaki ay laging nananalo sa apat na maliliit sa kausayan. Ang tahimik na revolusyon, mga makinang pangarap. At kapag pinag-uusapan natin ang malalaking makina, pinag-uusapan natin ang tunay na mga halimaw ng modernong enhenyeriya. Halimbawa ang General Electric GE CMX, ang makina na nagbibimbay lakas sa Boeing 777X. Ang laki nito ay napakadambuhala na ang buong fuselage ng isang Boeing 737 ay maaaring magkasya sa loob ng casing nito. Ang bentilador nito sa harap, na gawa sa fiber ng carbon at titanyo, ay may sukat na mahigit 3.5 metro ang diametro. At ang tulak nito ay sadyang nakamamangha. Mahigit sa 100,000 libra ng tulak bawat makina. Upang magkaroon ka ng ideya, ang dalawa sa mga makinang ito ay gumagawa ng mas malakas na kapangyarihan kaysa sa apat na makina ng mga unang modelo ng 747 na pinagsama-sama. Ang Rolls-Royce Trent XWB na nagpapatakbo sa Airbus A350 ay hindi nagpapahuli. Ito ang pinaka-episyenteng makina sa mundo sa kategorya nito, na may napakataas na bypass ratio na nagpapahintulot dito na maglipat ng napakaraming hangin sa maliit na konsumo. Ang mga makinang ito ay hindi lamang malakas. Sila ay matalino. Ang kanilang mga talim ay gawa sa mga composite na materyales na bahagyang nagbabago ng hugis habang lumilipad upang ma-optimize ang daloy ng hangin. Ang kanilang mga electronic control system ay patuloy na nag-aayos ng iniksyon ng gasolina upang mapanatili ang pagkasunog sa pinakamagandang punto. Sila ay, sadyang, ang pinaka-advanced na internal combustion machine na nilikha ng tao. Ang tahimik na revolusyong ito, ang sa mga makinang may napakataas na bypass at ang mga composite na materyales, ay ang nagpahintulot na ang mga bimotor ay hindi lamang pumantay, kundi malampasan ng mga may apat na makina sa halos lahat ng aspeto. At ginawa nila ito nang hindi isinusuko ang kaligtasan. Sa halip ay kabaligtaran.
Ang posibilidad ng isang sakunang pagkabigo sa isang komersyal na lipad na yon ay napakababa na ito ay halos wala ng saysay. Ang langit, sadyang, ay hindi na nangangailangan ng 4 na makina upang maging ligtas. Ang kaaway na numero 1, ang deadweight. Ngunit kung ang pisika at ang pagiging maaasahan ay naghanda ng daan, ang ekonomiya ang lumagda sa hatol na kamatayan ng mga may 4 na makina. At dito pumapasok ang isang mahalagang konsepto, ang deadweight. Ang isang eroplano tulad ng Airbus at 380, kasama ang 4 nitong dambuhalang makina, ay dinisenyo para sa isang partikular na sitwasyon, ang pag-take off na may isang makinang bigo. Nangangahulugan niyon na habang nagta-take off, ang kabuuang lakas na naka-install ay higit na mataas kaysa sa kinakailangan. Tiyak upang sakupin ang posibilidad na iyon. Ngunit kapag nasa hangin na, sa paglalakbay na cruise, ang eroplano ay nangangailangan lamang ng maliit na bahagi ng lakas na iyon. Sa nalalabing oras, dinadala nito ang bigat ng mga makina na halos hindi nito ginagamit. Ito ay pabigat, puro at totoo. Ang isang modernong bimotor, sa kabilang banda, ay may mas saktong ugnayan sa pagitan ng lakas na kailangan para sa pag-take off at ang lakas na kailangan para sa cruise. Ang mga makina ay nagtatrabaho ng mas malapit sa kanilang pinakamagandang punto ng kahusayan sa loob ng mas mahabang panahon. At kapag ang isa ay mabigo, ang isa naman ay dinisenyo upang magbigay ng sapat na tulak upang mapanatili ang lipad sa ligtas na paraan. Ngunit ang dagdag na lakas ng makinang yon ay hindi naroroon sa lahat ng oras bilang deadweight. Ito ay isang kakayahan na nag-a-activate lamang sa oras ng emergency. Ang resulta ay isang eroplano na mas magaan, na mas kaunti ang kinokonsumong gasolina bawat kilometrong nilipad at bawat pasaherong dinala. Ang kwenta na hindi nagpapatawad, pagpapanatili at operasyon. Pagkatapos ay naroon ang kwenta sa talyer. Ang pagpapanatili ng isang eroplano na may 4 na makina ay, sa madaling salita, doble ang mahal kaysa sa pagpapanatili ng isa na may 2. Ang bawat makina ay may sariling sistema ng pagpapadulas, sariling mga sensor, sariling mga gumagalaw na bahagi na napupunit at dapat suriin. Tuwing particular na bilang ng mga oras ng paglipad, ang mga makina ay dumadaan sa mga talyer kung saan sila binabaklas, sinusuri at kinukumpuni. Sa 4 na makina, ang mga pagbisitang iyang sa talyer ay doble ang dalas at ang gastos para sa mga piyesa ay dumarami. Bukod pa rito, naroon ang posibilidad ng mga pagkabigo. Hindi natin pinag-uusapan ang mga sakunang pagkabigo na napakabihira, kundi ang maliliit na insidente. Isang sensor na nagbibigay ng maling basa, isang balbula na hindi sumasara ng maayos, isang napakaliit na tagas ng langis. Habang mas maraming makina, mas maraming sensor, mas maraming balbula, mas maraming hydraulic system, at sa makatuwid, mas maraming posibilidad na may isang maliit na bagay na mabigo at magpaantala ng lipad. At ang isang naantalang lipad na may 500 tao sa loob ay isang logistic at ekonomikong bangumot para sa anumang airline. Ang Airbus A380, sa kabila ng pagiging isang technical na kamanghaan, ay dumanas ng problemang ito. Ang mga airline na nagpapatakbo nito ay nangangailangan ng napakataas na occupancy upang maging kapaki-pakinabang ang bawat lipad, at iyon ay mahirap makamit. Bukod pa rito, ang mga gastos sa pagpapanatili ay napakataas, kaya maraming operator ang mas piniling iretiro ang kanilang mga A380 ng mas maaga kaysa sa inaasahan, kahit na may natitira pa silang buhay na magagamit. Ang merkado ay nagsalita at malinaw nitong sinabi, hindi,
Salamat. Ang modelo de negosyo ay nagbago. Pagkakahati-hati laban sa konsentrasyon. Ngunit may isang mas malalim pang pagbabago na may kinalaman sa estratehiya ng mga airline. Sa loob ng mga dekada, ang nangingibabaw na modelo ay ang hub at spoke, sentro at mga rayos. Ilang malalaking paliparan ang nagkonsentra ng mga lipad mula sa buong mundo. At mula roon, ay ipinamamahagi sa mga mas maliliit na destinasyon. Para doon, ang mga higanteng eroplano na may 4 na makina ay perpekto. Nagdadala sila ng daan-daang pasahero sa isang pasada sa sentrong hub. Ngayon, ang tendensya ay ang kabaligtaran, ang pagkakahati-hati na punto sa punto. Mas gusto ng mga airline na ikonekta ng direkta ang mga katamtamang lungsod nang hindi dumadaan sa isang malaking hub. Ang isang pasahero mula sa Manchester ay gustong lumipad ng direkta patungong Orlando, hindi ang mag-scale sa London. Ang isang biyahero mula sa Barcelona ay gustong pumunta ng direkta sa Boston, hindi ang dumaan sa Madrid o Paris. Para doon, ang mga eroplanong bimotor na may katamtamang laki, tulad ng Boeing 787 Dreamliner o ang Airbus A350 ay mainam. Kaya nilang lumipad sa mahabang ruta, mababa ang konsumo at madaling mapuno. Mas kapaki-pakinabang para sa isang airline na punuin ang 2 katamtamang eroplano na may 250 pasahero bawat isa, kaysa sa makipagsapalaran na hindi mapuno ang isang higante na may 500. Ang fleksibilidad na inaalok ng mga bimotor ay nagpapahintulot na i-adjust ang alok sa demand sa mas tumpak na paraan. Kung ang isang ruta ay hindi gumagana, maaring palitan ng eroplano ng isa pang mas maliit nang walang malaking trauma. Sa isang A380, sa kabilang banda, kung ang ruta ay hindi gumagana, ang ekonomikong sakuna ay sigurado. Ang problema ng mga pakpak at ang matinding inhenyeriya. Siyempre, ang pustahang ito para sa mga bimotor ay hindi nawalan ng mga hamon. Upang maging epesyente, ang mga eroplanong bimotor ay nangangailangan ng malalaking pakpak na may malaking ibabaw at isang lapad ng pakpak na nagpapabuti sa sustentasyon at nagpapababa ng konsumo. Ngunit ang malalaking pakpak ay may isang problema. Hindi sila nagkakasya sa mga pintuan ng pagsakay ng mga karaniwang paliparan. Ang solusyon ay isa sa mga kamanghaan ng modernong inhenyeriya, mga pakpak na naititiklop. Ang bagong Boeing 777X, halimbawa, ay may mga pakpak na napakahaba, kaya lumalampas sila sa mga limitasyon na kung ano ang tinatanggap ng karamihan sa mga paliparan. Upang malutas ito, ang mga inhenyero ay nagdisenyo ng mga dulo ng pakpak na naititiklop, paitaas pagkatapos ng paglapag, tulad ng mga pakpak ng isang eroplanong panglaban sa isang aircraft carrier. Sa lupa, ang eroplano ay kumukuha ng mas kaunting espasyo at maaring manyobrahin sa mga terminal ng walang problema. Sa lipad, ang mga dulo ay ibinubuka at nagbibigay ng kinakailahang lapad para sa kausayan. Ang solusyong ito ay ang huling patunay kung hanggang saan ang handang gawin ng mga tagagawa upang maiwasan ang pagbabalik sa 4 na makina. Mas gusto nilang magdisenyo ng mga pakpak na tumititiklop, kasama ang lahat ng mechanical na pagiging komplikado na kasama nyon, kaysa tanggapin na ang isang may 4 na makina ay maaring maging isang practical na opsyon. Ang mensahe ay malinaw. Ang laban ay talo, na para sa mga higante na may 4 na makina. Ang paalam sa isang panahon. Paalam sa personalidad. At gayunpaman, merong malungkot sa lahat ng ito. Ang langit ay nagiging isang lugar na mas pare-pareho
mas nakababagot. Merong panahon na kahit sinong mahilig ay kayang kilalanin ang isang eroplano mula sa ilang kilometrong layo sa pamamagitan lamang ng anino nito. Ang umbok ng 747 ay hindi mapagkakamalan. Ang dalawang palapag ng 380 kasama ang bilugang ilong nito ay ganoon din. Ang MD-11 kasama ang ikatlong makina nito sa buntot ay isang magandang pambihira. Ang bawat eroplano ay may personalidad, karakter, isang biswal na lagda na nagpapabukod tangi rito. Ngayon, kung hindi ka eksperto, mahirap makilala ang isang Airbus A350 mula sa isang Boeing 787. Pareho silang mga puting tubo na may dalawang makina sa ilalim ng mga pakpak na hugis palaso, mga bintana na hugis luha, at mga ilong na higit kumulang ay magkakamukha. Ang pagkakaiba-iba ay isinakripisyo sa altar ng kahusayan. At bagaman mahirap makipagtalo laban sa pag-unlad, hindi may iwasang makaramdam ng kaunting nostalhiya para sa mga panahong iyon kung kailan ang inhenyeriya ay hinahamon ang langit gamit ang lakas at tapang. Noong ang laki ay ang sukatan ng tagumpay at ang 4 na makina ay ang simbolo na ang tao ay napaamo na ang karagatan. Ang hinaharap, babalik ba ang maraming makina? Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang abyasyon ay nasa bingit ng isang bagong revolusyon, ang sa electrical na propulsyon at hidroheno. At nakapagtataka, ang revolusyong ito ay maaring magdala pabalik sa maraming makina. Ang mga baterya ay mabibigat, napakabigat. Ang hidroheno, bagaman magaan ang timbang, ay kumukuha ng maraming volume at nangangailangan ng mga dambuhala at mabibigat na cryogenic tank. Ang pagbabahagi ng bigat na yon sa pinakamagandang paraan sa isang eroplano ay hindi madaling gawain. Isa sa mga solusyong ginalugad ng mga inhinyero ay ang pagbabahagi ng propulsyon sa maraming maliliit na makina sa kahabaan ng mga pakpak. Sa halip na 2 o 4 na dambuhalang turbine, maaari tayong makakita ng mga eroplano na may 6, 8, o maging 10 maliliit na makinang electrical o dihidroheno na nakabahagi sa kahabaan ng nangungunang gilid. Magbibigay daan ito para sa mas pantay na pamamahagi ng bigat, isang mas mahusay na kontrol sa daloy ng hangin sa ibabaw ng mga pakpak, at isang redundansya na mas mataas pa kaysa sa mga kasalukuyang bimotor. Isipin ang isang eroplanong tahimik malinis na naglalabas lamang ng singaw ng tubig, na may isang hilera ng maliliit na makina na humuhuni sa kahabaan ng mga pakpak nito. Ito ay magiging isang ganap na bagong estetika. Ngunit isa ring pagbabalik, sa isang paraan, sa ideya na ang maraming makina ay maaring mas mabuti kaysa sa kakaunti. Siyempre, ang mga makinang ito ay hindi uungal tulad ng noong una. Sila ay magiging tahimik, episyente, at lilipad ng may kakinisan na hindi man lamang mapapansin ng mga pasahero. Marahil, sa loob ng ilang dekada, ang langit ay muling mapupuno ng maraming bakas. Bagaman sa pagkakataong ito ay hindi na mula sa kondensasyon, kundi mula sa singaw. Marahil, ang panahon ng 2 makina ay isa lamang yugto ng transisyon patungo sa isang bagong panahon ng mga higante. Ngunit mga higanting tahimik at malinis. Samantala, nananatili sa atin ang pribilehiyo na nabuhay sa panahon kung kailan ang gasolina ay nagiging kulog at ang uungal ng 4 na makina ay ang soundtrack ng pag-unlad. At ngayon gusto kitang makilala, ikaw na nakarating hanggang dito. Bilang pasahero, ano ang mas gusto mo? Ang kahusayan, ang ekolohiya, at ang mas mababang presyo
na inaalok sa atin ng mga kasalukuyang bimotor? O handa ka bang magbayad ng mas malaki upang muling maramdaman ang panghinginig at ang walang pigil na pag-akyat ng isang higante na may 4 na makina kahit paminsan-minsan? Naniniwala ka ba na ang hidroheno at ang kuryente ay ibabalik sa atin ang estetika ng maraming makina? O tayo ay nakasaksi na sa isang tiyak na paalam sa panahon ng mga dambuhala? Ang mga bagay ay nagbago magpakailanman.